Hello guys, magandang araw sa inyo. So welcome ulit dito sa Bike Imus Cavite. Sa tapat lang ito ng Robinson's Place, Imus along Aguinaldo Highway. So ito yung magiging pang ano yata to, pang lima, pang fifth part ng aking video regarding dito sa pag-build ko ng Sunpeed Spark na Aeroba Rigid Fat Bike. Ito yung magiging last na kasi kompleto na eh. Kompleto na yung target kong parts na dapat palitan except lang dun sa isa. Ano lang yun eh. Minor part lang naman yun. So ipapakita ko po sa inyo ngayon. Yan, so unahin muna natin yung gulong. So napansin nyo, pinalitan ko kagad ng ito. CST big boat na 26 by 4.0 din. Pares lang to sa yung size nito, pares lang to doon sa Chaoyang na Sunstorm yan. Dito yung Chaoyang eh. Nakalagay diyan eh. So ito kasi wire bead. Hindi katulad doon sa Chaoyang, yung kasi sa Chaoyang foldable eh. Kaya nung tinimbang ko to, nasa 1.25 kilograms kada isang gulong. Yan, mas mabigat ng 150 grams kaysa dun sa Chaoyang. Yan. Pero ito, ang maganda dito, kaya to, ang maximum ano pala nito, no? Ang maximum torque pressure nito ay 30 PSI. So, mas mataas ng 10 PSI dito sa CST Big Boat. Yan, di katulad dyan sa Chaoyang Sunstorm hanggang 20 PSI lang, mababa lang. So sa tingin ko kapag i-test ride ko to dun sa Bermosa, since na mas mataas ang capable na tire pressure na po, kaya dito, malamang ano to, mas mataas yung average speed ko. Kasi kahapon, nung tinest ride ko kahapon, dalawang ikot lang din sa Bermosa, nag-average lang ako ng 31. Feeling ko kasi nga kaya ko pang ano din. Feeling ko kasi kaya ko pang itaas yung average speed. Basta kailangan ko na mas mataas na gulong, tire pressure dun sa gulong. Kasi yung 20 PSI malambot para sa akin sa preference ko. Ayan. Ang tanong, siguro may tatanong ninyo kung bakit pinalitan ko agad to, no? Kasi yung Chaoyang Sunstorm, ipapakita ko sa inyo yung picture. Yung kasi nabili ko na Chaoyang Sunstorm. Siguro mga 2 to 3 days after na ginamit ko, nagkaroon kagad ng mga cracks dun sa ano eh. Dun sa mga grooves. Yan, pakita ko sa inyo yung picture nun, no. Nagulat nga ako na meron kagad mga cracks eh. Shinare ko yung picture na yun dun sa sa Facebook page sa mga gumagamit ng fat bike. Ang karamihan na sinabi nila, na-expire na rin, old stock na raw yung gulong. Yan, old stock na raw yung gulong. Or na-expire na raw. At yung iba naman ang sabi, poor ano po yun eh, poor storaging. Kumbaga, hindi na-storage sa magandang lugar yung gulong kaya nawala yung pagka-flexibility at nag-crack kagad, no. Yan. So nagamit ko naman yan ng mahigit isang linggo kahit may ganon. Pero yun nga, itatarget ko kasi itong i-long ride itong fat bike na to sa Good Friday. For safety na rin, yun nga, nagpalit ako ng CST Big Boat. So maganda naman na nagpalit na ako ng CST Big Boat dahil nga sa mas mataas ang tire pressure na pupwede dito. So mas malilesen yung rolling resistance ng gulong. At saka sa lahat ng nakita kong fat bike na gulong dito sa Pilipinas, no, at least ito yung pinakamagandang tread pattern yan. Ito yung pinakamagandang tread pattern na nakita ko. Yan. So ang ayoko lang kasi, hindi kasi ako big fan ng tanwol eh. Yan, no. Naka-tanwol kasi ito eh. Naghahanap kasi ako ng all black variant. Pero wala ako talaga makita. Ito lang talaga yung available. Mapa sa Shopee man o sa Lazada. So anyway, kasi dati, kaya ako pinili yung Chaoyang kaysa dito dati dahil nga sa mas mura yun eh. Sa Shopee, no? Ito kasi sa Shopee mahal to. Pero nung nag-try ako mag-search sa Lazada, yun,
nakakita ako ng store na nagbebenta ng mas mababang presyo nito eh. Ang presyo kasi nito sa Lazada ay nasa 2,700 pesos lang, no? May 2,700 pesos. Lalagay ko na lang sa screen kung magkano yung actual na nabayad ko. Actually, yung 2,700 plus na yon ay discounted price. Pagkaalam ko dapat nasa 2,900 yun eh. Pero since na binigyan kagad ako ng discount na malaki-laki, kahit na first time na ako bumili nun, yun, na-avail ko yun ng 2,000, mahigit 2,700 pesos. Yan. So ito nga yung nabili ko sa Lazada, itong CST Big Boat na Tanwol na fat bike tires. So next naman, ayun na, ito yung talaga yung target, isa sa target kong i-upgrade itong crankset. Kasi nga dati, ang dating ano nito yung stock na square taper. So ito, ano na to, Pro Wheel Kratos. Yan, Pro Wheel Kratos na fat bike na crankset, no? Yan, Halotech na, no? Yan, Halotech din yung bottom bracket, yan. 104 BCD, 170mm ang crank arm. Ang spindle leg nito, since na pang 3x variant yung pinili ko, nasa 195mm yung spindle leg. Yan. So, yung mga chainring niyan, nandun sa pwestong mekaniko. Hindi ko pa nailalagay, hindi ko pa ipakita sa inyo kasi malayo, no? Yan. May kasamang chainrings yan na tatlo. Pero inopted ko muna kasi ito sa 1x yan. Ito yung Ragusa na 40T. Yan, na kinabit ko dito. Hindi ko pa natitest ride to. Ano pala, ang presyo pala nito ay 2,900, may 2,900 pesos sa Shopee. Pero local online store dito sa Pilipinas yan. Yan. So ito nga ito yung kabuuan ito yung mga binago ko, no, yung gulong at saka yung Halotech crankset. Hindi ko pa na-test ride to. Bukas pa, Wednesday kasi Martes ngayon, no. Pero feeling ko mas mataas ang average speed ko. Kasi nga mas magiging mababa na yung rolling resistance dahil nga mas maganda yung tread nito. Yan, may maganda yung pagka-slick nito at saka yung tire pressure na pwede to hanggang 30 PSI. Yan, so ang mangyayari lang talaga, magiging bitin pa rin ako dito sa 40T sa Palusong lang, no, sa Palusong sa Vermosa. So, ang pinakahuli ko siguro papalitan ito na lang. Papalit ako ng 42T. Pero pag sa long ride, okay na yan. Okay na yung 40T. So, yan nga guys, no? Yan, naipakita ko sa inyo yung mga final upgrades dito sa aking Stampede Spark na Airborne Fat Bike. Ang timbang pa rin yan is 16 kilograms pa rin dahil nga sa although na nagpalit na ako ng Halotech crankset na mas magaan kaysa dun sa square taper, yung gulong naman mas mabigat ng konti kasi nga wire bead. Yan. So bukas testing ko sa Vermosa. Hopefully tama yung aking akala. So ang target ko siguro average speed mga siguro 32 ganyan kasi kahapon 31. So hanggang dito na lang. So maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Kaya guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.